Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang medyo nakakabahala na pangyayari, lalo na sa panig ng mga sundalo, Armed Forces of the Philippines. Retired and active. Ako, I can speak sa sentiments na mga kaparehas kong retired. Marami sa amin hindi na maligaya sa nangyayari sa ating gobyerno. Ang isang malaking dahilan dyan is yung gusto ni Secretary Jokno nga pakialaman ng aming pensyon. So, yun, lamat sa na yun. Markado na, para bang lumalabas na walang pakialam si PBBM sa kalagayan ng mga pensyonado. Pinapabayaan niya si Jokno, something like that. So, meron ng tampo ng mga retirees sa gobyerno. Ngayon, hindi pa masigurado anong mangyayari kasi wala pang kasiguruhan yung aming pension reform. Next, retired muna tayo. Mamaya punta tayo sa active. Yung revelation ni retired General Reo, yung kalukuhan ng Smart Magic. Isa yan si General Reo na katimbang ni Atty. Chong sa re-reklamo nga may nangyaring dayaan nung last election. At itong si General Reo, napaka-taas ang respeto sa kanya within the Armed Forces Circle, both retired and active. Dahil napaka-competent na general ito at saka full of integrity. Nagsasalita siya na there is something wrong that happened during yung last election. Ayun, question mark na yun. Nag-iisip na ang mga sundalo kung ano ba talaga itong gobyernong ito. So, mamaya, dagdagan ko pa yung ng mga retired. Punta tayo sa active. Ito, may nag-text sa akin na isang puting ahas. Palaging nagre-report sa akin ito. Sabi niya, "Sir, may pamangkin ako. Mataas ang katungkulan sa military. Madalas kaming nag-uusap tungkol sa mga nangyayari sa ating bayan. Mayroon po silang group chat at mga secret meetings na po. At naghahanda sila for next year." Naghahanda for next year. Okay. Matatanggal na si BBM sa posisyon. Inaantay lang nila ang hudyat ng blank. Nakiusap itong aking puting as na huwag kong babanggitin. Yung hudyat ng taong ito, yun na. Ano pa? "Handa na po lahat, sir. Go signal na lang talaga ang hinihintay. Yung ginawa po nila kay BP Sara sa kanyang confidential intelligence fund niya, umpisa na po yan. Now, alam na nila ang numbers ng mga nasa Congress at Senado na nasa panig nila at talagang nasa panig ng mga tao na nagmamahal sa bayan at sa tunay na pagbabago. At sir, ito ang magiging bangungot ni Jahas at Tumbaluslus. Lahat po ng ninanakaw nila paibabalik ng mga sundalo sa kaban ng bayan. Kaya ipagpatuloy lang ang pagbatikos po sa kanila habang naghahanda ang mga militar sa gagawin nila next year." Ito? Report lang ito. Bibigay ako ng reaction analysis. Una, kaming mga retired, dumarami ang aming bilang. Meron din kaming group chat, mga kaklasmate ko. Nako, kami na pro BBM supporter, kinakantsawan kami ngayon ng mga makaleni. Wala kaming magawa eh.
pag kinakantsawan kami, tahimik lang kami. Oo, nang kami ng oo. Sorry, sabi namin. Nagkamali kami. Nabudol eh. Sabi ng mga classmate namin na mga pinklawan. Sabi ko sa inyo, walang gagawing matino yung kandidato nyo. Hindi kayo maniwala. So, mayroon akong isang classmate na very vocal. Pag ano siya sa kanyang mga post, talagang batikos todo sa Pangulo. Anyway, retired naman kami. Wala kaming sino pa? General Pukis, Romeo Pukis. Talagang tinitira niya yung si Secretary Jokno. Sino pa? Yung Colonel Taranza. Yung isa pa, yung grupo ng PMA class of 1982. Yung mga mista ni General Magalong, Mayor Benji Magalong. Diba, bumibira na si Mayor Magalong, pinapatikos niya ang korupsyon ng gobyerno. Nako, ang daming suportang nakukuha ni General Magalong. Kaya maraming PMAers na nananawagan na magkaroon talaga ng changes yung sa korupsyon ba. Isang PMAer din, si General Lacson, Senator Lacson, sinuportahan niya yung advocacy ni General Magalong na kailangan baguhin na itong sistema na ito. So, yun po ang nangyayari sa retired kaming mga retired. I can speak. Alam ko yung sentiments naming retired. So, ito nga yung active. Pinapakiramdaman ko yung galaw ni kasi ang mga active, hindi pwedeng hindi sila pwedeng magsalita. Tahimik lang mo yan. Kahit tahimik, hindi mo mapigilan yung sila-sila lang. Katulad din nung nangyari nung panahon ni President Marcos Sr. Yun, may mga disgruntled na. Panahon ni Gloria, mga disgruntled, Colonel Ariel Querubin, mga ganon. So, hindi mo talaga maiwasan, may mga madidisgruntled. Yung mga, may mga official kasi na, yung awareness nila sa nangyayari, hindi nila maatim na wala silang gagawin. Kaya ngayon kung dumarami ang disgruntled, ang number one issue is yung alleged dayaan ng eleksyon. Kasi kung nandaya ka nga naman, wala kang moral authority to lead. Yung isa sa mga nangulo sa expose, isang retired general, isang hinahangaan malaking influence yun sa mga active. So, isa pa, yung tumataas na presyo ng mga bilihin. Kanina, nag-canvas ulit ako ng bigas kasi gusto kong bumili ng bigas. Yung kagaya ng level noon na 40 lang ang kilo. Kasi, yun ang promise ng PBBM admin na after yung lifting ng price cap, babalik sa dating presyo. 40, 41, gano'n. Wala akong makita. Nakabili kami ngayon ng isang sakong bigas, yung 25 kilos. Locally milled rice yun local rice, 1,280. So, lumalabas yun, mga 48 to 49 pesos per kilo. Yung marami, doon sa warehouse na dati kong binibilan, 1,350. Karamihan doon, imported rice. Merong local milled rice doon, pangit ang quality. Mahal pa, 1,160. So yun, lumalabas yun, mga 46, 47 per kilo. Low quality. Di wag na lang. So, ito po ang napakalaking challenge ng gobyernong ito, yung presyo ng bigas. Ting-ani na,
dapat bababa na ang presyo. Tinanong ko yung warehouse na dati binibilhan ko ng marami. 20 sacks, 30 sacks, dinadala ko sa Talandig, City. Sabi, asa naman yung tig 900, tig 1,000? Wala na, sir. Wala kaming supply na local rice. Ang nandito sa bodega namin, poros, imported. Nasaan ang local rice? Aywan ko, sir. Nawawala. Nako. Yan na. Yung hoarding. Na, ang mga farmers natin ngayon, nag-harvest, binibenta. Ang ginagawa pala ng mga traders, tinatapatan nila or tinataasan yung presyo ng NFA. 23 pesos ang pinakamataas, Basta tapatan lang. Or taasan ng piso. Yung farmer, doon niya na ibenta sa trader dahil madali. Kung sa NFA pa, dadalhin mo pa kung saang opisina o bodega ng matrabaho po, marikititos ang magbenta sa NFA. So, mas marami ang nabibili ng mga local traders na bigas. Ito na, nakikita ko na yung galawan. Yung mga local traders ngayon, i-stock na nila yan. Hindi nila imimil kaagad. Kasi, aircon yung mga warehouses nitong mga malalaking rice traders. Yun na, yung mga hoarders, iniipon. Ang nilalabas ngayon, ang ibinibenta, imported rice, mahal. Later on, unti-unti nilang i-release ang local produced rice, mahal na rin ang presyo. Meron na talaga ako, I can see it for myself, kasi bumibili ako ng bigas. Mayroon ng rice cartel dito sa Pilipinas. Hindi lang drug cartel, mas matindi ito, rice cartel. Bakit walang magawa itong gobyernong ito sa rice cartel? Kasi, ito, kamag-anak, kaibigan, mga campaign contributors, naniningil ng utang. Ano nga yan ang magawa ng nagkautang? Di magbayad siya ng utang. Kaya, ito, paghihirap ng taong bayan, plus alleged na dayaan sa election, di mo maiwasan. Yung sundalo na may pagmamahal sa bayan, nako, magiging politically active yan. Sana naman, wag nang maulit yung karanasan namin noong 1980s dahil isa ako sa na-involve sa mga kudita nung panahon ni President Aquino. Hindi po maganda ang resulta. Hindi. But I don't know kung anong mangyayari ngayon. Nasa active yan kasi kaming mga retired, mga na lang kami, more on influencing na lang kami. But ang action, depende sa mga nasa active service. Kung totoo, itong aking, yung binasa ko kanina, palaging nagre-report sa akin ito at karamihan binire-report niya, binabalidate ko totoo. Ito, mataas ang ranggo ng kanyang kamag-anak sa active military, nagplaplano na daw. Sino? Hinihintay lang ang hudyat. Isang tao na very influential sa kanila. Kaya lang sabi niya, huwag mong banggitin. Hindi ko babanggitin. Basta tao yan na nire-respeto ng mga sundalo, both retired and active. So, I don't know. What happens? Dumarami na ang dismayado. Ano kayang susunod na akbang? Bahala na po ang Panginoon.